punta rin tayo dun sa kabilang store naman katabi ng Dollar Tree, is yung Fresh Time ang pangalan. Is bumili ako ng pangtanim natin na sweet potato. So, ito ay yung sweet purple potatoes. Ayan. So, purple siya. Maganda yung pang dessert, pang pie. Tapos, ito naman, I think is yung Japanese. Kalimutan ko na eh. Hindi ito yung regular na sweet potatoes. Ito yung parang Japanese yam. Ayan. Then, ito naman yung regular na sweet potato na matagal nang nandito na hindi ko pa naluluto. Atin na rin siyang, ayan. Magkaiba yata eh. Parang pareho, oh. Wala, pareho yata. Dumami ko. Okay, so yan. Okay. So, doon talaga ako bumibili ng pantanim. Ayan. So, ito, excited ako. Ito naman taon-taon, guys. Inaano ko to, di ba meron tayong purple, sweet purple potatoes na natin. So, ito yung papatubuin natin. Ang gagawin mo lang dito, lalagay mo lang siya sa tubig. Ayan. Tapos, may mga mata-mata yan. May mga mata-mata yan. Diyan sisibol yung green na dahon. Tapos, pag nagkaroon na yun ng ugat, huhugutin nyo lang yung pwede siyang itusok sa lupa. So, ngayon, umpisahan ko na siya. So, mapupuno na naman ang ating counter. Pero, okay lang. Ayan, guys. Bumili rin ako ng ating herbs dun din. Onion powder. Cooking powder. Mga thyme. Wala na ako nito. Dried thyme. Paborito ko na herb. And garlic powder. Medyo mahal to, guys. Pero, okay lang. Ayan. So, minsanan lang naman ako bumili nito. Abot na ito ng 6 na buwan. Today, guys, magluto tayo ng bacon for breakfast. Tapos, magpiprito lang tayong itlog. Tapos, toast. And then, nilagyan ko siya nitong parchment paper. And then, para hindi tumilamsik sa loob ng oven, para hindi messy, is atin din siyang tatakpan. Ayan. So, ganyan. Para hindi tumilamsik yung mantika mamaya. Okay. Pwede rin natin itusik. Hindi, okay lang. Madikit naman. Then guys, i-bake lang natin. Instead of ipiprito, mga tilamsik, maamoy. So yan, sa oven na lang. Then, nagpuhugas ako ng rice para kay Ben. Kasi may adobo pa. Para pagising, pwede nang kumain. Ito yung filtered water namin. Kaya medyo mahina siyang tumulo. Pag bagong palit, kakapalit ko ito mga 2 weeks ago. Pag bagong palit, malakas yung tulo niya. Tulo. Ayan. So, ayan. Muna dyan. And then, nilipat ko tong aking cactus sa magandang bowl. Kaya lang, wala siyang butas. And anyways, ito naman cactus, hindi naman siya dinidiligan. Masyado. Gusto niya dry lang siya. So, okay lang yan. Uy, parang nag-beep na. Okay, so ito na yung tubig natin. Ano ko na siya dito? Takip. And then, ito naman yung nakuha natin kahapon sa grocery store na mga patatas na papasibulin natin, itatanim natin. Ay, patatas. Sweet potatoes. Wait lang. Yan, nag-beep-beep na. Sabihin, ready na siya. So, i-beep na natin. For ano lang siguro. Half an hour muna. Half an hour. Timer natin. Tapos, i-adjust natin pag kailangan pang gustong crispy. Magpiprito tayo ng itlog dito sa ating cast iron. Okay. So, ngayon, ito kakababad ko pa lang. Hanggang sa sumibol yan. Tapos, magdahon, mag-ugat. Pag nag-ugat na, pwede niya i-pull, itutusok niyo na sa garden. So, okay na yan. Pag meron ulit chance na mapupunta dun sa store, doon lang kasi meron eh. So, ano na lang natin, kuha na lang tayo ng Japanese sweet potato. Ayan na oh, yan yung mata-mata niya. Diyan sisibol yung mga dahon. Nakababad lang siya guys. Ngayon, tinapat ko siya dito sa medyo may init ng araw para, kasi malamig yung tubig. Mas mainit, mas maganda, mas mabilis siyang tumubo. So, late na ako nagpatubo ngayon. End of February na halos. Dati-dati, December pa lang. Kaya lang nangyayari, tumata siya dito guys. So,
Parang wala rin kwenta. Nagpatubo ka ng maaga. And then, hahaba lang, magulo sa kusina. So, yan. So, ganyan lang yung ginawa ko. Medyo late tayo. Tsaka ito, natutuwa ako dito. O, diba? Mas maganda siyang tingnan kaysa dun sa paso. And ito, lulubugan ko siya ng itlog. Okay, so, ilagay na natin dito. Dalawa lang kasi magbababa pa ako ng ano eh. Ito guys. So, ito pa yung natira na nag-egg roll ako. Hindi na ako makakapag-egg roll ulit. Matagal na. So, i-erase ko na siya. Yun ako natin egg sa Costco. So, nilagawa kasi takaw space ito. So, ika-transfer ko siya dun sa aking lalagyan ng itlog. Dito ko nilalagay yung itlog. So, okay, so 2 dozens na to. Four dozens of eggs. O, diba? Maganda to kasi mataas. So, ito, ipiprito natin. Matagal na natin i-press yun. Okay, ayan, konti lang, huwag masyadong maalat. Okay, konti lang, kaya natin ang maanghang. Ayaw nila ng malasado. Ako gusto ko malasado. Okay. Yung bacon na lang hinintay natin. Dagdagan pa natin. Gusto natin medyo crispy yung bacon. And then, ito na yung ating kanin para sa adobo ni Ben. Ayan na guys. Ayan na siya. Tingnan natin ang ating, diba, wala masyadong amoy, walang pilamsik. Yum. Lipat ko siya para hindi nababad sa oil. And then, gusto pala ni Kuyang mag-carbonara. So, pero susundin ko ngayon since wala akong, tag dito, wala akong recipe for, wala akong mushrooms para sa Pinoy style. So, yun na lang medyo may pagka-Italian style na carbonara. Lutuin muna natin yung ating pasta. So, maliit yung lalagyan ko. So, kailangan ko siyang biakin. Sorry. I have a small pan. So, ganyan. Pero normal hindi ko siya pinuputo. Kaya maliit yung pan ko. So, yaan lang natin siyang maluto. So,
So, mga gluten-free kasi ito, mga 13 minutes pag al dente. Pag gusto nyo malambot, 14-15 minutes siya. Okay. Then, may asin na yan. Then, hihinaan ko yung apoy ng medium heat kasi naka-high heat. So, sana hindi maging scrambled egg ang ating carbonara. First time kong lutuin ng carbonara. So, tingnan natin kung ano mangyayari sa ating bacon. So, maghihiwala ko ng bawang, sibuyas, ano pa nga? Egg yolk, dalawang egg yolk, tsaka instead of pecorino romano daw ang ginagamit. Gamitin natin is Parmesan cheese. So, let's go guys. And egg yolk lang. So, I'm not sure. So, ito yung pinagprituhan natin ng itlog. Ito yung may konting bacon fat. And then, gigisa na natin yung ating bawang sibuyas. We're gonna add our bacon. Nilagay ko na. So, ngayon, niluto na natin tong parang crispy yung ating bacon. And, ito yung ating egg and 2 eggs and yung ating cheese. Okay, yan yung ilalagay natin. Okay. I don't need it. Yan. And then, nilagyan ko nung sabaw ng pasta tong ating eggs. So, sinabawan ko siya to dahan-dahan. Ayan. Okay, so yun yung magiging sauce natin. So, dahan-dahan. Look how creamy. Yeah. Look how creamy. Yeah. See? So, Are you gonna add more to it? yes, of course. Ayan na guys. Dito ko na siya niluto. Ayan. Para hindi siya maging... Okay, mukhang masarap naman, ano? Bebe, you wanna try the carbonara? Ay, naku, yung pepper. And don't forget pala the pepper is very importante. This one, the creamy pasta. Don't forget the pepper is very important for the carbonara. Ayan, guys. So, yan na yun. Yan na ang parang Italian style na carbonara. Ayan, guys. So, medyo pwede rin pa nating sabawan dito. Kapag parang kulang pa. They get more, ano, ang tawag dyan? Bacon. Ito pa yung natira na ano, kailangan natin sa ilin. I think I have to. Ayan na, guys. Ang ating carbonara. Na mura lang kasi hindi yung mga ingredients na fancy, ano. Maraming pepper. Oh, kuya, you want to try? Let's try na. You gotta add more to it? Yeah, I think that's it. It's done. You want to try? Let me take it out from the heat para hindi na siya maluto pa. Try na ni kuya ito yung request niya, pero sabi ko hindi Pinoy style because I don't have right ingredients for the Pinoy style. So, tikman natin. Okay, Mama. So, tikman natin. Nakabukas yung cabinet ko. Tikman natin kung ano ba to. First time ko guys magawa, hindi ako nagagawa. Hindi ako marunong. Wow, ang sarap. Yun lang pala. Finalo ko lang yung video. Ang sarap, guys. Wow, ganun lang pala yun. Nabanggit na to sa akin ng kapatid ko, guys. Yung carbonara. Pero to yung simple. Gawin mo yun. Madali lang. Egg yolk lang. At saka ano, sabi,
bacon, tsaka daw pepper, itlog lang daw, tsaka cheese. And that's it. Sabi ko, ha? Dahil alam ko, carbonara din sa atin yun. Ito, simple lang dahil egg yolk lang. At tsaka, parmesan, pepper, ginisa sa bawang sibuyas. Yun lang pala yun. Mas maganda yung simple, madaling gawin. Yung sa atin kasi maraming cream, may cream cheese pa, meron pang whipping cream, madaming mataba masyado. Ito simple lang pero masarap. Wow, ang sarap. Ito nga hindi ko nilagyan ng butter. Pero yung recipe na napanood ko, hindi naman niya nilagyan nga ng butter. Wow, ang sarap guys. Masarap? Masarap.